talaga kay Kuya Ed. Minahal ko din po talaga si Yun nga po, gusto ko lang pong linawin na kaya po ako umalis ng love team kasi yung pamangkin po niya ni Kuya Bal, manyak po. Yun po yung ano ko. Pero bago po ang lahat, isang mapagpalang araw at gabi sa inyong lahat. Mega love shoutout sa lahat ng ating listeners, viewers, and subscribers saan mang sulok ng mundo, Mapalundon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW. Kamusta po kayo mga kalingap? Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. At kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, huwag ka nang mahiyang mag-subscribe, like, share, and comment. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell nang sa ganon ay updated ka sa aking mga paparating na video. At syempre, patuloy po natin suportahan sila Kalingap Rob at ang ating ama ng Kalingap, ang nag-iisang founder, si Kuya Val Santos Matubang. Kung maaari po ay no skip ads, nang sa ganon ay mas marami pa tayong malingap na nangangailangan. At konting paunawa po kung maaari ay tapusin nyo muna ang kabuwang video nang sa ganon ay akma ang inyong mga komento. Naging totoo po talaga ako sa kanya, Kuya. Totoo pong nagkagusto po talaga ako kay Kuya Ed. Minahal ko din po talaga si lahat po yun, hindi ko po pinagsisisihan na nangyari yun sa buhay ko na yung mga banding po namin. Kung na-travel, hindi ko po yun pinagsisihan. Madami din po akong natutunan sa kanya. Kaya nagpapasalamat din po ako sa kanya kahit ano. Yun nga po, gusto ko lang pong linawin na kaya po ako umalis ng love team kasi yung pamangkin po niya ni Kuya Bal, manyak po. Yun po yung ano ko. Kaya po talaga ako umalis ng love team. Tapos pinipilit po ako niya ni Kuya Bal na i-love team po ulit doon. Ayaw po niyang mawala po yung mga sponsor pa tapos viewers po niya. Yun po yung sinasabi sa akin. Tsaka yung mga nagbablog, sayang yung mga nagbablog daw po. Jowa naman niya yun. Okay. Yung mga vlogger po na natutulungan ko at beneficiary pa po nila. Yun po yung dahilan. Okay. Kahit po alam niya na nababastos na po ako ng pamangkin niya. Okay. So, Yun po talagang dahilan ng pagpatuloy ko rin. ibang usapan din yan, Viancy, and you have every right na magreklamo niyan. Pero ang magiging respondent naman dyan is yung pamangkin. Ayun, napanood naman po natin mga Kalingap. Kung dati ay pinoprotektahan pa niya si Kalingap Edu, ngayon ay talagang bulgara na. Alam naman po natin kahit nga po hindi sabihin ni Viancy at ni Kalingap Edu noon pa man, ay ramdam po natin talagang may feelings sila sa isa't isa. At ang nakakapagtaka, umabot na ng episode 98 ba or 99, bakit ngayon lang nagreklamo na manyakis itong si Kalingap Edu? Lalo na kung ginusto din naman yung nangyari. Walang masama doon, lalo na kung ginusto din naman. Lalo na kung minahal mo din naman yung tao, bakit kailangan pang sabihin na manyak or manyakis kung gusto mo naman yung nangyari? Ayan, meron pa sa barangay. Ayan. Wala man po problema. Mas better nga po talaga kung una pa lang sa barangay na nag-usap. Di sana hindi nagkaganito. Di sana hindi sila Vian na bash ng sobra-sobra. Kasi ako naman talaga, before pa, di ako nagkulang sa paalala. Sabi ko sa kanya na pag-isipan mong mabuti ang bawat desisyon kasi habang buhay mo yan, dadalhin. No? Ayun, at next na nga po ang barangay. Magkikita at magkakaharap-harap sila. Mas mabuti yung harapan para po mas malinaw, mas maayos ang pag-uusap. At alam ko pong marami sa atin ang talagang hanggang ngayon hindi makapaniwala sa nangyari. No? At alam naman po natin, no, parang ang laki po talaga ng pinagbago ni Viancy. Talagang lalo siyang naging palaban. Talagang kahit si Kuya Val, napanood naman po natin sa Rapi Tulfo, ay talagang halos huwagi na si Kuya Val. Talagang lumalaban. At bukod nga po dito mga Kalingap, talagang bagong balita lamang ito ay nagawa na si Viancy ng sariling YouTube channel. Ang tanong ay bakit gumawa pa? Akala ko po ba ay gusto ng katahimikan? Bakit gumawa ng YouTube channel? Gusto niyang ipa-take down yung mga upload, yung mga content sa kanya kay Kalingap Rob at kay Kuya Val. Pero ngayon, gumagawa siya. Gumawa na pala ng sariling YouTube channel. Ano kaya ang plano? Gusto siguro ay pumaldo. Pero ang mangyayari yan talaga ay papaldo siya sa basher. Talagang masyado nang nagpalamon si Viancy sa kanyang emosyon. Talagang parang wala na yung salitang pinagsamahan. Parang itinapon na talaga niya. Hinayang lang lahat ng pinagsamahan sa Kalingap. Pero ganun pa man, wala po tayong magagawa. Ito ay desisyon niya. Kanya-kanya po tayo ng pag-iisip.
kanya-kanya ng desisyon kung anong gusto niya. Wala po tayong magagawa. Pero nakakalungkot lang, talagang wala na pong nakikitang pag-asa para po maayos pa sana yung samahan niya sa Kalingap, kay na Kalingap Rab at kay Kuya Bal. Hindi na talaga mapipigilan kung ano man yung mga natakbo sa kanilang isipan. Kaya po mga Kalingap, abangan natin yung kanilang paghaharap-harap sa barangay. Anong gagawin sa vlog? Pati mo sa mga vlog ko, hindi po yan basta-basta iti-take, hindi ko yan basta-basta i-take down kasi unang-una yan po ay intellectual property ko and yan po ay collaboration effort. Hindi lang po yan hindi lang po siya ang nasa vlog, hindi lang siya yung ng vlog. Actually, lang kumbaga sila ay kumbaga sa kung ihantulan natin sa TV, parang artista ganun. Pag ang artista ba may mga pelikula tapos after may artista na may mga serye, after ba nung serye is pinapatanggal nila yung serye. Hindi po. Yan po ay collaborative efforts and yan po ay aking property. Kung gusto nilang take down, meron yan tamang usapan about yan. Idaan sa legal way, legal action, no? Pero hindi po yan basta-basta. Una-una, dyan naman po sa mga vlog ko is malinis po yan. Wala pong masama sa vlog ko. At pangalawa, yan po ay may pahintulot. Every vlog natin is talagang nagpapaalam tayo. Yan po ay may permiso. Yan po ay yun nga, no? Yan po ay ginusto nila, di po tayo namimilit. At wala tayong inaabuso o inaargabyado sa vlog na yan. So, pwedeng i-take down yung mga reactors na gumagawa ng mga issues against sa kanya, pero yung mga vlog ko, hindi po yan basta-basta pwedeng i-take down. Yan po ay pag-usapan natin kung talagang gusto nila, yung pupush nila yun, pag-usapan natin na maayos. Pero kung hindi po yan basta-basta. Sabi nga mismo nila attorney, di ba? Kung napanood nyo yung kay attorney mismo, may sinabi nila sa Rafi Tulfo in Action, yung nasabi nila, may tamang proseso para dyan. Yan ay collaborative effort po yan. Yan po ay pag-aari ko. Yan po ay nagmula sa aking creativity, sa aking, tawag dyan, yun, mga ideas, di ba? Pinaghirapan ko po yun. No? Pinaghirapan ko po yun. Ayan. Paano pag naghingi ng revenue sa mga videos na yan? Bakit po, anong ibig sabihin ng maghihingi? Napakinabangan na nga po, di ba? Dahil nga po sa vlog na yan, kaya po nagkaroon ng, kaya natin sila napabahayan, yung every time vlog natin, may binibigay din tayo, di ba? Specific na ito. Ayan naman po yan siya, no? Okay, so, yan po ay, makikita-kita na rin naman po kami yan. Excuse me po. Makikita-kita na rin po natin. Makakausap na rin natin yan. Ayan nyo na po yan dyan. Makakahalik na si Kuya JP kay Kapisot. Makikita na sila. Tama.